Sinabi niya sa akin na sana daw ay makadalaw ako sa kanya bago siya ilipat ng Muntinlupa. Ikinabigla ko na ililipat na siya doon. Napatunayan na bang inaakusa sa kanya? At tapos na ang pagdinig sa kanya kaya't ililipat na siya doon? Marvin, hindi na pala ako pupunta ng mall. Sabi ko sa kanya, may dadalawin ako sa kulungan. Nang makatungtong ako doon, hindi ko inaakala na babalik pa ako rito. Masyadong madaming alaala na ayoko nang isipin pa ulit. Kaya sabi ko ay ayoko nang bumalik dito. Ngunit itong nalaman ko na ililipat ng isang naging kaibigan ko sa Muntinlupa, hindi ko maiwasan na bawiin ang sinabi at magpunta. Ayan! Dumating si Belle sa visiting area. Ngumiti ako sa kanya at binati siya. Nagdala din ako ng ilang pagkain para sa kanya. Kumusta? Tanong ko. Maayos naman. Mabuti at napadalaw ka. Nagulat ako nang sabihin na nandito ka. Ngumiti ako sa kanya. Nabasa kong sulat mo. Tapos ng trial sa'yo? Bumagsak ang ekspresyon ng mukha niya at tumango. Oo. Hindi ko akalain na pupuntahan mo talaga ako. Salamat. Nagkwentuhan pa kaming dalawa. Sina Marvin ay nasa labas at hinihintay ako. May mga bantay rin naman dito kaya sa tingin ko ay safe. Guilty ako eh. Aminado naman ako na ako ang gumawa ng krimen. Hindi ko sinasadya dahil nawala ang mga rason sa akin. Inilaban ko pero sa huli na pagtanto ko na mali talagang ginawa ko. Si Belle ay murder din ang kanyang kaso. May napatay siya dahil sa sobrang emosyon kaya siya nakulong. Habang nag-uusap kami, nakarinig kami ng ingay sa labas. Napatingin kami doon ni Belle. Ano nangyayari? Tumakbo pa palabas si Belle para siguro silipin iyon. Hindi ko na rin napigilan na sumilip. Nagkakagulo ang mga tao at narinig ko pa na may nagwawala daw na inmate. Anong nangyayari? Patawarin mo ako, Ayan. Itinulak ako ni Belle. Napasubsob ako sa sahig dahil sa ginawa niya. Masakit iyon at napadaing ako. Tumakbo si Belle papalayo sa akin. Tinangka ko siyang tawagin pero nilamon ng boses niya ang boses ko. Nandito si Ayan! At matapos niyang isigaw iyon ay tumakbo siya papalayo dito hanggang sa mawala sa paningin ko. Nawala yung bantay dito sa may visiting room dahil sa kaguluhan. Tumayo ako. Medyo nananakit ang tuhod ko dahil sa impact ng paglagap ako sa sahig kanina. Iniisip ko na umalis na. Natatakot akong bigla na baka madamay. Kapag nandito talaga ako, hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari. Bakit yun nagawa ni Belle? Anong dahilan niya? Bakit itinuturo niya ako at kanino? Nakarinig ako ng putok ng baril sa kung saan. Nagtaasan ng balahibo ko at lalong natakot. Parang nanggaling sa kinaroroonan ni Marvin ang putukan ng baril. Ikaw! Natigil ako sa paglalakad ng may sumigaw. Hinabol siya ng isang jail guard pero may matilos na hawak ang babae. Sinaksak niya isang jail guard at sinuntok naman ang isa pa bago ibalik sa akin ang titig niya. Nangilabot ako lalo na nang makilala ko kung sino siya. Siya yung parating nagpapahirap sa akin noong nakakulong pa ako. Sinubukan ko umatras pero parang dumikit ang paa ko sa sahig. Tinangka kong sumigaw pero walang kahit na anumang salita ang lumabas sa akin. Tanging panginginig lamang ng katawan ang nararamdaman ko dahil sa matinding takot. Ngumiti siya, isang nakakakilabot ng ngiti. Naglakad siyang papalapit sa akin habang ikinikiskis sa pader ang matilos na bagay na hawak niya. Napatakip ako sa tenga dahil masakit iyon sa pandinig. Sinubukan kong tumakbo pero nagawa niyang hilahin ang akang buhok. Itinutok niya sa aking leeg ang matilos na bagay na hawak niya. Ikaw ang dahilan bakit mabubulok ako sa Muntinlupa. Kung hinayaan mo akong makatakas noon, dapat ay malaya na ako. Naalala ko noong nagkagulo sa loob ng kulungan. Tinangka niyang tumakas pero nagawa ko siyang ituro sa mga bantay kaya nagkagulo noon. Muntikan niya na akong patayin. Napatingin ako sa hawak niya. Sobrang lapit ito at nararamdaman ko na ito sa balat ko sa leeg. Tumulo ang dugo sa aking leeg. Itinaas ko ang kamay ko at tinawakan ng kanyang kamay para pigilan siya sa kung anumang binabalak niya pero mas malakas siya sa akin. Langya ka! Mabubulok ako sa kulungan pero mabubulok ka sa impyerno! Narinig ko ang pagtawa niya. Alam mo ba na may nakapagsabi sa akin na kapag napatay kita makakalaya ako? Hindi lang ako. Yang lentek na si Belle. Narinig lamang iyon ay tinalikuran ka na at nakipagtulungan din. Kaya nga nasa ganitong sitwasyon ka ngayon. Ipinikit ko ang mga mata dahil sa hapdi na nararamdaman ko sa leeg at ang tanging pangalan na sumagi sa isipan ko ay sa kanya. Si Gabriel.
Nakarinig ako ng pagputok ng barila. Maya-maya pa ay nawala ang pagkakahawak sa akin ng babae at narinig ko ang malakas na kalabog ng siya ay bumagsak sa sahig. Iminulat ko ang mata. Nakita ko na nga na nakahiga na siya sa sahig at dumadanap na ang dugo mula sa tama niya ng bala sa kanyang ulo. Dugo? Nanghina ang tuhod ko. Napaupo ako sa sahig at umatras papalayo sa babae. Napatingin ako sa aking damit. May ilang talsik ng dugo roon. Ngayon lang ako nakakita ng totoong patay na tao sa harapan ko. Hindi ko napigilan na mapasigaw. Shh! May narinig akong boses. You're so noisy. Napalingon ako sa kanya at nakakita ako ng lalaki. Naka-uniforme pa siya pero hindi ko matukoy kung anong klaseng uniforme iyon dahil natatakpan ng strap ng baril niya. She's dead. Why are you scared now? Lumapit siya sa bangkay at may kakaibang ngiti ang namuo sa kanyang labi. Napatakip ako sa aking bibig nang apakan niya ang mukha ng babae. Nangingilid ang aking luha. Ang mga luha ay kusa ng tumulo. Nang matapos siya roon ay bumaling siya sa akin. Next. Lumapit siya sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at nananalangin na sana ay matapos na ito. Mukhang mas delikado pa siya kaysa sa babaeng nagtutok ng matilos na bagay sa leeg ko kanina. Sino siya? Papatayin niya ba ako? Nasaan na Marvin? Gulong-gulong isipan ko at wala akong nagawa kung hindi ang manatiling nakapikit habang nananalangin na sana ay mailigtas pa ako. Akala ko talaga ay ako naman ang susunod na babarilin ng lalaki. Dulot na rin ang nakakatakot niyang ngiti ay iniisip ko na masama siyang tao o may hindi siya magandang balak sa akin. Naz, that's enough. You're scaring the little princess. Napamulat ako ng mata nang may marinig pang isang boses ng lalaki. Tumingin ako sa kanya at may lalaki ulit na lumitaw at may bahid ng dugo sa kanyang muka at nakasuot ng parehong uniforme nitong isang lalaki. Ah, siya ba yun? Hinawakan ng lalaki sa harapan ko ang pisngi ko. Gusto ko siyang itulak papalayo dahil sa takot. Ngumisi ang lalaki at binitawan ako. Sorry, hindi ko nakilala. Hindi pa rin ako umaalis sa kinaupan ko. Halos magpalamon na ako sa pader dahil sa takot ko. Nakadagdag pa ang bagong dating na lalaki. Hindi siya mukhang kakampi. Kagaya nitong nasa harapan ko, iba rin ang aura na ipinapakita niya. Ayan! Dumating si Marvin. Nabuhayan ako nang makita ko. Tumayo ako at kahit muntikan ng madapa dahil sa panghihina ko ay tumakbo pa rin akong papalapit sa kanya. Sinalo ako ni Marvin para hindi ako matumba. Pilit niya rin akong pinapakalma. Yung babae. Sabi ko at itinuro yung babaeng binaril ng isang lalaki. Binaril siya. Alam ko na tiningnan ni Marvin ang dalawang lalaki. Kahit papaano ay kumalma ako nang makita si Marvin. Marvin, cleared na lahat. Wala na yung mga nagtatangka sa buhay ni Miss Ayan. Ikinabigla ko iyon. Nagtatangka sa buhay ko? Ano nangyayari? Tinapik ni Marvin ang likod ko. Dinala niya ako kina Karen at Angelo. You're safe now. Yun lamang ang sinabi ni Marvin bago muling harapin ang dalawang lalaki. What's with you, Leo Marvin? Dahil ba malaki ka na, tingin mo'y kaya mo na kami? Sabi ng isa na tinawag na Naz ng kasama niya. Hindi pa rin nawawala ang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang labi. Kago ba kayo? Tinakot niyo si Ayan. Sabi naman ni Marvin. Not really. We're just doing our job. Ang sabi sa amin, protektahan siya. Kung hindi ko binaril ang babaeng yan, baka nagilitan na siya sa leeg. Compromise. Nagkibit balikat yung Naz na akala mo hindi big deal iyon. Hindi ba kasalanan mo rin na iniwanan mo siya dito without security? May nangyari sa labas. Kinailangan namin siguraduhin na hindi nila mapagtatangkaan si Ayan. Sabi ni Karen. Mukhang hindi na mapigilang makisali sa usapan. Tiningnan siya ni Nazki at mabilis niya rin itinikom ang bibig niya. Enough with the banter. The little princess is safe. Isn't that more important than such trivial matter as witnessing someone's gunshot? Kaysa naman siya ang binaril. Yun naman ang lumabas sa bibig ng kasama nung Naza. Umiling lang si Marvin. Alam niya siguro na kahit anong sabihin niya ay hindi siya mananalo. Kilala sila ni Marvin? Kung ganoon. Humarap si Marvin sa akin. Nakatingin lang ako sa kanila. Let me introduce to you, Ayan. Panimula niya. Itinuro niya ang dalawang lalaki. These are Nazarus and Xavier. They are from the elite guards of Sir Cobb. Nandito sila para protektahan ka din. Bumagsak ang balikat ko sa sinabi ni Marvin. Tauhan sila ni Gabriel. Nice meeting you, miss.
Kahit na noong inilahad ni Nazaros ang kanyang kamay, hindi ko magawang tanggapin iyon. May takot talaga akong nararamdaman sa kanilang dalawa. Sumipol siya nang mapansin na tila ba ayokong makapagkamay sa kanya. We were late since we had a lot of things to sort off in the headquarters. Kailangan namin ayusin lahat ng papeles namin dahil biglaan kaming pinapull out ni Sir Gabriel. Tumingin si Xavier sa akin. To babysit his little princess. Xavier is as worse as Lazarus. Mas mukha lang kalmado si Xavier pero mukhang may nawawala ring tornilyo sa utak niya kagaya ni Lazarus. Hindi rin ako komportable sa kanya dahil may dugo ang suot niyang damit at may bahid ng dugo ang mukha niya. Who's targeting her? Tanong ni Xavier. Huminga ng malalim si Marvin. Hindi pa namin alam. Kinailangan na namin umalis ng kulungan. Ipinaliwanag na rin ni na Xavier sa ilang guard ng kulungan ang lahat at sinabi na hindi dapat ito makakalabas. Kagaya nga ng sinabi ni Marvin sa akin, malawak talaga ang koneksyon ni na Gabriel. Isang sabihan lang ng pangalan nila, napatahimik ni na Xavier ang mga taong naroroon tungkol sa involvement ko sa nangyari. Ang warden ay hindi ko pa nakikita. Nag-aalala ako na baka may masamang nangyari sa kanya. Si Marvin ang tumabi sa akin habang sina Xavier at Nazarus ay nasa harapan. Si Nazarus ang magmamaneho ng sakyan. Tell me what you know, Marvin. Sabi ni Xavier. Umandar na ang kotse at sinundan naman kami ng isa pang sakyan kung saan nandoon sina Karen at Angelo. Hindi kami sigurado pero mukhang ginamit ang kaguluhan sa loob ng kulungan para targetin si Ayan. Kung sinong nasa likod dito, hindi pa namin alam. Ani Marvin. Pwede rin naman na may nakakaalam na pupunta si Miss Ayan sa kulungan at nagsimula ng gulo. Ginamit ang mga preso para madistract ang mga tao at magkaroon sila ng opening na targetin siya. Whoever that was, alam niya na wala si Sir Gabriel at kung saan pupunta si Miss Ayan. Tiningnan ako ni Xavier. Napapitlag ako na magtama ang paningin namin. Hindi lang nila inaasahan na nandito kami. It's actually good. This happened. Sabi ni Lazarus habang nagmamaneho. At least, may masayang nangyari sa pag-uwi namin dito, hindi ba? Tumingin siya sa salamin para makita ako. Kahit mata niya lang nakikita ko, alam ko na nakangisi na naman siya. Pwede rin na alam nilang nadalawin ko si Belle dahil set up lang ang lahat. They lured me here para matarget ako. Sinabi ng babae kanina na may nakipag-usap sa kanila para gawin ito sa akin at ang kapalit ay ang kalayaan. Earl Marvin is still so young. Marami ka pang kakaining bigas para maprotektahan mo ang dapat protektahan. Halatang nainis si Marvin sa kanila. Kung titingnan mabuti, mukhang mas matanda sina Nazarus at Xavier sa kanya. Bunso talaga si Marvin sa mga guards ni Gabriel. Lumapit ako kay Marvin. Kahit papaano naman ay kalmado na ako. Though nanginginig pa rin ang kamay ko dahil sa nangyari. Magkapatid din ba sila? Umiling si Marvin. Nakakunot ang noon niya dahil siguro sa mga pangaasar ni Nazarus at Xavier sa kanya. Hindi, sabi ni Marvin. Pero parehas silang baliw. Alam ko ay malapit sa isa't isang pamilya nila bago mamasok ang mga ito. Nakita sila ni Sir Gabriel sa daan at kinupkop. Malakang utang na loob nila kay Sir dahil siya nagligtas sa kanila. Tinulungan din sila ni Sir Gab na makakuha ng hustisya para sa kanilang pamilya. Nakauwi kami sa bahay. Inalalayan ako ni Marvin nang bumaba ako sa kotse. Huwi ka lang? Tumango ako. Ginugulo pa rin ako na nangyari pero tinatagan ko ang sarili. Umabaliktad nga lang ang sikmura ko kapag naalala ko ang pagkamatay ng babae. May sugat ka sa leeg. Maglinis ka muna ng sarili. Ipapakuha ko medical kit kina Karen. Papapuntahin ko sila sa kwarto mo. Kailangan ko magbigay ng report kina Sir Gap. Bumuntong hininga si Marvin. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi mo kailangang magpatingin? Umiling ako. Bukod sa maliit na sugat ko sa leeg dahil sa pagdiin ng matilos na bagay nung babae kanina, wala naman na akong natamong injury. Hindi na. Pupunta na ako sa kwarto. Tahimik ako sa shower. Nadagdagan ang hindi ko magandang karanasan sa kulungan dahil sa mga nangyari kanina. Minsan ay natutulala din ako. Naalala ko ang putok ng baril at ang takot na mamamatay ako kanina. Lumabas ako ng kwarto at nagbihis. Dumating sina Karen at Angelo at sila nag-asikaso sa akin. Kahit nang sabihin ko na kaya ko naman mag-isa, hindi nila ako iniwan. Alam na ba ni Gabriel ang nangyari? Tanong ko sa dalawa. Opo, si Marvin nagsabi po dito. Mukhang mapapaaga ang uwi ni Sir Gabriel. Nag-aalala ata sa kalagayan mo. Hindi ko yun ikinatuwa kahit na gusto kong makita si Gabriel ngayon. Ayoko nakakaabala ko sa trabaho niya. Ano nangyari kanina?
Hindi ko alam kung ano nangyari sa side nila kanina. Normally, kung nalaman nila na may kaguluhan ay agad silang pupunta sa akin pero hindi ganoon na nangyari. Bukod pa roon, nakarinig ako ng putok ng baril sa may kinaroroonan nila. Narinig po namin na nagkakagulo sa loob. Nang subukan namin na puntahan kayo, biglang may nagpaputok ng baril. Naalarma kami na baka target kayo kaya naiwan kami sa labas at hindi ka agad kayo napuntahan. Medyo marami ang mga armadong lalaki. Mabilis na naman ang kabog ng dibdib ko. Nalaman niyo ba kung anong tunay na pakay nila? Umiling si Angelo. Hindi, miss. Sa sobrang pagkabigla namin sa nangyari, nakapagbarilan kami. Nawala na sa isip namin na magtira ng kahit isa para ma-interrogate. Bumuntong hininga ako. Hindi ako sanay sa ganitong maaksyon na buhay. Siguro ay isa sa mga kalaban ni Gabriel o may galit sa kanya. Kagaya na lamang noong isang beses na muntika na akong madakip. Nakausap na nga po pala ni na Marvin si Sir Gabriel. Sabi naman ni Karen. Narinig ko na uwi siya mamayang gabi. Totoo nga ang sinabi ni na Karen. Kinagabihan ay umuwi si Gabriel. Gabriel! Mabilis siyang pumunta sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nanginginig ang aking labi at niyakap din siya. Dahan-dahan ko na namang nararamdaman ang takot na nangyari kanina but still, I feel safe within his arms. Humawalay siya sa akin at pinagmasdan ako. Napatigil ang titig niya sa aking leeg. Hinapos na Gabriel ang leeg ko kung saan may bandage ako. Umigting ang panga niya at halatang galit sa nangyari. Okay lang ako. I assured him. Tumingin si Gabriel sa akin. Saglit bago nilangon si na Marvin. I want a full report now. Muli siyang humarap sa direksyon ko at sinabi na babalik siya. Kailangan ko lang kausapin si na Marvin. Pumasok sila sa isang silid at naiwan akong kasama ang dalawang lady guard ko. Napaupo ako sa sofa at humugot ng malalim na paghinga. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap na iyon. Lumabas sila ng silid at sinulubong ko sa Gabriel. Make sure to find the culprit. Ian needs to rest. You're all dismissed. Binalingan ako ni Gabriel at tinawakan ng kamay ko. Nang umalis sa mga guards niya doon lamang pumungay ang mga mata niya. Ibang-ibang expression niya ngayon kumpara kanina. Did you eat already? Gusto ko magsinungaling at sabihin na kumain na ako pero alam ko na hindi niya ikatutuwa na magsinungaling ako. Hindi pa. Wala akong gana kanina. Huminga ng malalim si Gabriel at muli niya akong niyakap. This time, his hug is so comforting and making me feel safe. Para bang walang pwedeng manakit sa akin habang yakap-yakap niya ako. I'll make dinner. Magpahinga ka muna. Umiling ako. Ayokong iwanan niya ako mag-isa. Nakapagpahinga na naman ako kanina. Gusto kong panoorin kang gumawa ng dinner. Kahit papaano ay nakita ko ang pagngiti ni Gabriel dahil sa sinabi ko. Pumunta kami ng kitchen at naupo ako sa high chair sa isang island counter. Pinanood kong kumilos si Gabriel. Hinubad niya na kanina ang kanyang blazer at itinupi ang sleeves ng dress shirt niya hanggang siko. Kitang-kita ko ang maugat niyang forearms at kamay. Sorry. Bigla akong naalala na dapat ay hindi pa siya uuwi ngayon dahil may inaasikaso siyang business nila. For what? Gabriel stopped what he was doing and turned his head in my direction. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Kasi nagambala kita sa trabaho mo. Alam ko na busy ka ngayon. Nagigilty talaga ako. Hanggat maaari ay iyo ko sana makaabala sa kanyang trabaho. You don't have to apologize. I will run to you if you're in danger. Hindi ako magdadalawang isip na puntahan ka, Ian. Gumaan ang nararamdaman ko dahil sa sinabi niya. Sinabi ni Gabriel sa akin na naiwan naman daw si Diego sa Aklan para ito muna mag-asikaso doon. Kumain kaming dalawa. Kahit papaano ay nakalimutan ko sinapit kanina dahil kasama ko si Gabriel. Naalala ko bigla ang mga salita ni Belle. Gabriel, dinalo ko naging kaibigan ko sa kulungan. Panimula ko. Hindi siya nagsalita pero alam ko na nakikinig siya. Humingi siya ng paumanin sa akin at itinulak ako. May nakapagsabi din sa akin na may nag-utos sa kanila na saktan ako kapalit ay kalayaan nila. Hindi pa rin nagsalita si Gabriel. Matagal ang naging katahimikan niya. Don't worry about it. I'll take care of it. Hindi ko pa maintindihan masyado kung anong gagawin niya pero hinayaan ko na siya doon kagaya ng sinabi niya. Nang matapos kaming kumain, damiratso na kami sa kwarto. Nakatulog kaagad ako dahil siguro sa naipong pagod ng katawan ko sa buong maghapon. Sana hindi na ulit mangyari iyon. Sa kalagitnaan ng tulog ko, nagising ako. Nakarinig ako ng boses at alam kong si Gabriel iyon. Iminulat ko ang mga mata. Madilim ang kapaligiran at lamp lamang ang nagbibigay liwanag sa silid. Bukod sa liwanag ng buwan na pumapasok dahil bukas ang kortina ng bintana. Napatingin ako doon at nakita ko si Gabriel. May kausap siya sa cellphone niya.
Kinusot ko ang aking mata at tumingin sa oras. Nakita ko na 3:00 na ng madaling araw. Sinong kausap ni Gabriel ng ganitong oras? I am warning you, Dad. Nakuha ni Gabriel muli ang aking atensyon dahil sa narinig ko. Kausap niya ang dad niya? I thought I told you not to harm her again. Nagtindigan ang balahibo ko. Nakuha ko kaagad ang ibig niya sabihin kahit yun lamang ang sinabi niya. Hindi kaya... It's easy to deny it. But why my dumb gut is telling me you're involved in what happened earlier? Napalagok ako dahil sa narinig. Bumangon ako at nilapitan si Gabriela. Hindi niya pa ako napapansin. Make sure it wasn't you, Dad. Sinabihan na kitang hayaan si Ayan at ako sa mga buhay namin. The moment I confirmed you were behind this... Hindi na itinuloy ni Gabriel ang sasabihin pero kumuyom ang kamay niya. Nakalika ako ng ingay sa paglalakad. Napatingin si Gabriel sa akin. Nung una ay kunot pa ang kanyang noo at halatang naging alerto. Nang makita niya ako roon, doon lamang siya huminga ng maluwag. I have to go. Ibinaba niya na ang kanyang cellphone at lumapit sa akin. Why are you sneaking around? Hindi ko sinagot ang tanong niya, sa halip ay nagtanong ako sa kanya. Iniisip mo ba? Na-involve ang dad mo sa nangyari sa akin kanina? Hindi siya sumagot pero nakuha ko pa rin ang ibig sabihin ng katahimikan niya. Malungkot akong ngumiti. Mukhang ayaw sa akin ng dad mo. Halatang hindi ikinatuwa ni Gabriel ang sinabi ko. Hinawakan niya ang braso ko at marahan iyong pinisil. It's not him who's going to decide whom I want to be with, Ayan. It's me. Kung gusto kong ikaw makasama ko, wala siyang magagawa. Hindi ko hahayaan na saktan ka niya o kahit sino pa. Niyakap ko si Gabriela. Naramdaman ko rin ang pagyakap niya at paghalik sa aking ulo. I will protect you, Ayan. Even if it costs me a lot. I will make sure you're safe. As much as I love what I heard from him, umaasa ako na darating ang araw na hindi niya na ako kailangang protektahan dahil walang gustong manakit sa akin o paghiwalayin kaming dalawa. Pero sino nga kaya nasa likod nito? Are you okay now? Ayaw akong iwanang mag-isa ni Gabriela. Sabi ko sa kanya ay gawin na niya kung anong dapat niyang gawin pero ayaw niyang umalis. Iniisip niya pa rin siguro na natatakot ako o may hindi magandang mangyayari sa akin. Ayos na ako, Gabriel. Ngumiti ako sa kanya. So, do your thing. Kanina ay tumawag sa Jago at may mga dokumento raw na kailangan pirmahan sa Gabriel sa aklan. Tinanong niya pa kanina kung pwede daw na e-signature pero mukhang hindi pwede dahil kumunot ang noo ni Gabriel. I will triple the guards outside. Umawang ang bibig ko pero napangiti rin. I appreciate his concern, really. Sa tingin mo ba ay may mangyayaring masama sa akin dito sa penthouse mo? Tumaas ang isang kilay ko habang hinihintay ang kanyang isasagot sa akin. No, but... Hinawakan ko magkabilang pisngin niya. Hindi niya na natapos pa ang sasabihin niya. I'll be fine, Gabriel. Kumalis ka na kanina, panigurado pabalik ka na ngayon. Nanitigan niya ako pero sa huli ay tila ba natawa na lamang. Yes, ma'am. Lumawak ang ngiti ko sa sinabi niya. Tumayo siya at inayos ang gamit niya. I'll be back tonight. Hinalikan niya ako bago umalis. Kumuway ako sa kanya hanggang sa magsara na ang pinto. Nang makaalis sa Gabriel, nagpasya na ako mag-ayos ng sarili. Wala naman akong planong lumabas ngayon pero maliligo na ako ng maaga. Nang matapos ako roon, lumabas ako ng kwarto. Nagpunta ako sa library ni Gabriel. Marami siyang selection ng books pero majority sa mga ito ay tungkol sa business. Naghanap na lang ako ng mababasa at doon tumambay. Dumating ang housekeeper ni Gabriel. Ipinaghanda ako nito ng merienda. Wala naman ako masyadong ginawa sa maghapon kung hindi ang matulog, nanonood ako ng movies at nagbabasa ng libro. Matapos kong kumain ng hapunan, tumawag si Gabriel sa akin kaya nagkulong ako sa loob ng kwarto. Sinabi niya na nasa airport na siya at hinihintay na lang ang boarding. Sobrang excited ko sa pag-uwi niya. Pakiramdam ko ay hindi na ako matutulog at hihintayin na lang ang pag-uwi niya. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng maiinom. Habang papunta sa kusina, nakarinig ako ng ingay sa may veranda. Napatingin ako doon at nangunguna ang boses ni Marvin. Na-curious tuloy ako sa kung anong ginagawa nila. Sumilip ako doon at nakita ko sina Nazarus, Xavier, Karen, Angelo at si Marvin. Anong ginagawa niyo? Hindi pa rin ako komportable kina Nazarus at Xavier. Pakiramdam ko ay kaya kanilang saktan kahit ano pang utos sa kanila. They just give me the kind of vibe. Nakuha ko ang atensyon ng mga ito. Nakita ko ang pangngisi ni Nazarus at tumayo sa kinaupan ko. Princess! Pagtawag niya sa akin at inakbayan ako. Bahagi akong lumayo pero hindi niya ako binitawan.
Simula nang makilala ko si Nazaros, princess na ang tawag nila sa akin. Hindi princess ang pangalan ko. Sabi ko kay Nazaros. Tinawanan niya ako. I know, but we need to treat you like that. Ha? Hinigit niya ako palapit sa table. Hinila naman ni Xavier ang isang upuan para doon ako paupuin. Pinaupo ako ni Nazaros sa silya habang nalilito ako. Kumunot ang noo ni Marvin. Bawal sa ayan, hindi ata yan nagiinom. Tutol nito. Napansin ko na may mga pagkain sa table at ilang bote ng alak. Mukhang nagkakasiyahan sila. Stop overreacting, Marvin. We're not going to make her drink if she's not used to it. We can get juice for her. Sinanyasan ni Xavier si Angelo. Tumayo naman ito at umalis. Gusto lang namin makilala sa Miss Ayan. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Ngayon niya lang kasi ako tinawag sa pangalan ko. Right? Sabi naman ni Nazaros as he took his glass. Bumalik sa Angelo na may dalang bote at ipinatong sa table. Kinuha iyon ni Xavier at binuksan bago magsalin sa malinis na baso. Inabot niya sa akin ang baso. Here, sabi niya. It's just a carbonated drink. No alcohol. Tinanggap ko ang alok niya at kinuha ang baso. Kinuha nila ang mga baso nila at itinaas ni Nazaros ang kanya. Cheers! Dahil nakilala na namin ang babaeng kinababaliwan ni boss. Tumawa sina Angelo at Karen. Namula naman ang pisngi ko doon. Cheers! Nakasabay ako sa kanila at ininom ang laman ng baso ko. Xavier was correct. Carbonated drink lang ang laman ng baso ko. Pauwi na raw sila boss. Baka mamaya pa rin iyon sila. Sabi ni Marvin. Hindi kaya pagalitan tayo kapag naabutan tayong ganito? Bakit magagalit? Sabi naman ni Nazaros. Pagiging sarkastiko ata ang nananalaytay sa kanyang dugo talaga. Okay lang yan. Masyado ka namang matatakotin. Kago. Namumuro na kaya ako kay boss. Buti sana kung ulo mong pagugulungin kapag napikon. Marahang tumawa si Xavier at tumingin sa akin. Marami na silang naiinom pero mukhang hindi pa sila natatamaan ng alak. Masyado ka kasing close sa prinsesa niya kaya nagagalit sa'yo. Sabi ni Xavier. Haba, siya nagasain sa akin kay Ayan eh. Tsaka, platonic lang kaya kami niyan, di ba? Tumango ako sa sinabi ni Marvin. Para lang kami magkapatid ni Marvin. Hindi ko lang masabi na may bagong pinagsasalosan si Gabriel at iyon ay si Kevin. Bigla ko tuloy na alala ang ginawa niya dahil sa matinding salos. Nag-init ang pisngi ko. Can I ask some questions? Tumingin si Xavier sa akin. Habang tumatagal, napapansin ko ang pagkakaiba sa ugali ni Nazaros at Xavier. Kahit na parang identical silang mag-isip at ng ugali, may sense si Xavier. Si Nazaros kasi, ang creepy niya talaga minsan. Yung feeling na kapag may sinabi sa Gabriel sa kanya na gawin, susundin niya iyon kahit gaano kamali. Hindi mo siya magagawang rasunan. Si Xavier naman, mas rational pa siya sa pag-iisip. But don't get me wrong, both of them are unhinged. Hindi ko pa rin sila kayang makasama na sila lang. Mapapanatag lang ako kung kasama ko si Marvin tapos ay ang dalawa. Ano yun? Tanong ko kay Xavier. Tumahimik din si Nazaros at ngayon ay nakatingin din sa akin. Kinabahan ako na ngayon ay parehong atensyon nila ang nakatuon sa akin. Anong ginawa mo kay Sir Gab? At para bang may soft spot siya sa'yo? Tanong ni Xavier. Oo nga, pati ako'y curious. Sabi naman ni Nazaros. Napalagok ako. Actually, hindi ko rin alam. Wala naman akong ginagawa. Tumango si Xavier pero may kakaiba sa ngiti niya. Maybe, he found something special in you. Not that it matters. Curious lang. Naubos ko ang iniinom kong drink. Nasarapan ako kaya gusto ko pa sanang kumuha. You want another? Tinanguan ko si Xavier bilang sagot. Kinuha niya ang bote at sinalina ng baso ko. Pinuno niya ang baso ko at agad ko naman iyong ininom. Nasa mid ako ng iba ang malasahan ko. Matapang iyon at tumahagod sa lalamunan ko. Panay ang aking pag-ubo. Ano nangyari sa'yo, Ayan? Mabilis na kumuha ng tubig si Marvin at ibinigay sa akin. Ininom ko iyon. Umaasa na mawawala ang pagkakasamid ko. Alak atang nainom ko. Kinuha ni Marvin ang baso at inamoy iyon. Ipinatong niya iyon sa table. Alak nga. Sorry, I didn't notice. Sabi ni Xavier. But it's not bad, right? Minsan lang naman. Halata naman na sinadya ni Xavier. Base pa lang sa tono ng kanyang pananalita. Balak niya talagang painumin ako. Napaisip ako roon. Never pa ako nakaranas na mag-inom. I was robbed of my freedom for 4 years. Nang tumungtong sa legal age, hindi ko malang na-enjoy ang edad kong iyon. Kinuha ko ang baso ko at muling nilagok iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at tiniis ang lasa.
Natigilan sila dahil sa inakto ko. Ibinagsak ko ang baso ko sa table. Isa pa. Nakakasanayan din naman pala ang lasa ng alak. Nawala na ako sa sarili ko lalo na nang maparami ang pag-inom ko. Gumaan din at lumakas ang loob ko dahil sa kalasingan. Ang lakas ng tawa ko lalo na may sinabi si Nazarus. Noong una pinipigilan pa ako ni Marvin na uminom pero dahil alam niyang hindi ako magpapapigil ay hinayaan niya na lang din ako. Tumayo ako. Gumewang pa ako nang tumayo ako dahil medyo umikot ang paningin ko. Doon ko napagtanto na tuluyan na akong nalasing. Tulog na si Karen sa isang couch at si Angelo naman ay nagsusuka kanina pa dahil sa kalasingan. Si Marvin ay bahagya na rin pumipikit at ang matibay lamang talaga ay si Nazarus at si Xavier. Saan ang punta? Tanong ni Nazarus nang mapansin akong nakatayo. Kailangan ko magpunta ng restroom. Binato ni Nazarus si Marvin. Napamulat siya ng mata niya. Huwag kang matulog. Sabi ni Nazarus at tumawa. Kago, sunong tulog? At idinilat ni Marvin ang kanyang mga mata. Malakas akong tumawa. Wala na talaga sa katinuan. Samahan mo si Miss Ayan. Baka kung saan niya mag-CR. Sabi naman ni Xavier. Masama ko siyang tiningnan. Kaya ko sarili ko. Alam ko ang way ng restroom. Medyo slang na akong magsalita pero nagawa ko namang sabihin iyon. Naglakad na ako at napapatuon ako sa pader o napapahawak sa kung saan pwedeng humawak para lang masuportahan ang sarili. Nakarating naman na ako sa restroom. Tumawa pa ako at nagtatalon. Ng restroom nga ang mapasukan ko. Ginawa ko kung anong dapat kong gawin bago maglakad pabalik kung nasaan ang mga kasama.